Kamusta mga Repapit, si Alex Onsito at sa video na ito, aking tatalakayin yung tungkol sa ating edukasyon. Ano nga bang klaseng kinabukasan ang ating kahahantungan kung tayo'y patuloy na aasa na may malaking pag-asa sa edukasyon. So usually, ang aking sasabihin dito ay ibabase natin sa mga panahon na wala pang K-12 sa Pilipinas. Ngayon, sa unang pagpasok natin sa school, una ay yung it's either magpe-prep ka or magki-kindergarten ka, pero isakto na lang natin dun sa may mismong K-12 ka. Usually, pumapasok ang isang tao, babae o lalaki, sa first year ng elementary na kung saan ang edad natin ay 7 taon. Tapos doon, siyempre, sa elementary, may up to 6 years na dapat bunuin para ikaw maka-graduate sa grade 6. And then, siyempre, 7 years old ka plus 6 years, aabutin ka ng 13 years old. 13 years old ka nang maka-graduate ng elementary. Ngayon, siyempre, dadaan muna tayo sa high school na kung saan maglalast ng 4 years. So 13 plus 4 years ay magiging saktong panahon na inubos natin dito ay 17 years. Ngayon, siyempre, hindi pa totally natatapos ang ating edukasyon doon dahil mga basic stuff pa lang ang ating nalalaman. Kahit high school graduate ka na, ay hindi ka pa rin totally ganun patalino sa mga bagay-bagay. So, pupunta tayo sa pagiging college, diba? Koleyo. So, usually koleyo, 2 to 4 years na kung saan ikaw magmamaster ng kung anong klaseng course na gusto mo. Na kung saan, kapag tayo ay pumasok sa college, 2 to 4 years na naman, na kung saan, totally 17 years ang ating inubos, plus 4 years, 21 years old na tayo para tayo maging college graduate. And then after that, makakakuha tayo ng certificate. Kagaya na ito, certificate. Okay? Alex Onsito Business Management Consultancy, ang aking kumpanya. So ngayon, may certificate tayo. Ang tanong, yung certificate na ba yun, yun na yung sumatotal na tayo certified, nakuha na natin ang ating pangalan. Hindi. Yung certification na yon ay magsisilbing collateral panghanap ng trabaho. Kapag tayo naghanap ng trabaho para kumita ng pera, ibig sabihin nun, tayo'y empleyado. At syempre, kapag tayo employee o empleyado lamang, tayo'y nagsiservisyo sa kung sino mang amo, nangangabuhan tayo, na kung saan kesyo inaalipin ka na ng mismong boss mo para tag-alipin ng katrabaho mong mga tamad, mga buwisit, at lalo-lalo na araw-araw mong kakainin ang mga mura at mga bad attitude ng mga customers ng boss mo. Hanggang kailan natin ito kayang pagtyagaan? Hanggang kailan tayo pwedeng magtiis sa pagiging employee o trabahador na kung saan kahit anong tingin, pandinig mo kapag ikaw ay employee, ikaw ay isang alipin. May mga tao, niisip kasi nila may malaking pera, may maliit na pera, may magandang bansa, may mahirap na bansa. Alam niyo yun, bakit di natin isipin na dapat lahat ng bagay na yun ay isa lang? Mag-a-abroad ka, eto, OFW. Anong mangyayari sa'yo? Empleyado ka pa rin nung nagpunta ka ron. Usually, hindi pa tayo ganun ka, skilled na tao. So, lumalabas kapag tayo ng ibang bansa, lumalabas na tayo ng ibang bansa pa tayo para lang maging first class certified alipin. Na-guess yung ibig kong sabihin dito? Maraming taong na brainwash ang isipan nila na kesyo sa education ay talagang may pulido tayong kinabukasan. Hindi ko rin sinasabi na pangit na pumasok sa school. Kinakailangan pa rin yun. Hindi lang sa pagbibilang, pagbabasa, kundi pakikipag-communicate, pakikibagay sa tao ang mga matututunan doon. Pero
yung mga tinuturo ko sa inyo tungkol sa business, finance, at lalo-lalo na sa stock trading, sa investment. Yung mismo tinuturo ko kung ano yung mismo stock trading, wala sa kahit anong college, university. Hindi basta tinuturo dahil ito yung classified information na hindi basta sinishare. Kaya may bayad natin from free. So ngayon, maaaring may marami o ilan sa inyo ay magdi-disagree sa sinasabi ko rito na presyo. Ano bang klase kinabukasan meron tayo sa edukasyon? Ganito yan. Ang edukasyon, kahit gaano ka talino ang guro, kung gano'n naman kahina ang estudyante, bali na lang. Pasok lang tayo ng pasok, aral ba ako? Makapasa lang, okay na. Makapasa lang. Pumasa ka, IT. Pumasa ka, business management na course sa college. Ang tanong, alam mo ba ginagawa mo? Natatanda mo pa ba yung mga pinag-aralan mo dati? Ako mismo, maraming kakilala. Business management ang pinag-aralan. IT ang pinag-aralan. Pero ano nangyari? Nasa bahay, nagpe-Facebook lang, naglalaro ng Dota, naglalaro ng PSP, naglalaro ng kung anong klaseng cellphone nila. Cellphone, tablet, mga ganun, na kung saan walang kapararakan lahat at walang may dudulot na maganda sa kanilang kinabukasan. Mag-isip tayo ng matindi. Pag pinag-uusapan naman natin sa abroad, usually, namamatay sila. Nangangatay na sila sa kakabayad ng tuition fee. Na kung saan yung tuition fee na yun ay student loan pa nila kinuha. Yung pang-edukasyon nila. Kasi sa akala nila ay may mas maganda silang kinabukasan. Pero ang pinakakinabukasan pala nila ay right now. As in yung panahon na sila nag-student loan. Nag-aaral pa lang sila. Inutang nila yung pera nila. Nagbabayad sila. Hanggang sa makagraduate sila, nagbabayad pa rin sila. Hanggang sa tapos na, magtatrabaho sila, nagbabayad pa rin sila. As in, more than 25 years ang uubusin nila para lang mabayaran yung tuition fee na worth $50,000, $100,000. Pumasok siya ng culinary, pumasok ng ganyan. Alam niyo yun, mag-isip tayo muna ng tama. Maraming taong na-brainwash na keso ay may napakagandang future sa education. Anong silbi rin netong certificate na pilit na hinahanap sa akin ng tao dati? Ibigay ko sa inyo tayo, sampal ko naman, makailang beses sa inyo ito, matututo ba kayo? Matututo kayo sa akin, matututo kayo sa kung sino mang guro na kung saan nagpapaturo kayo ng mga bagay na hindi mo alam. Ang itatawagin natin sa buhay, yung pag-value ng time. Pag-spend wisely ng ating 24 hours a day. Yung pagiging positibong tao lamang ang ating gagawin. Tapos mag-create tayo ng constructive goal na may target and purpose. Diba? Constructive goal na may target and purpose. Tapos nun, dapat matuto tayong kumontrol ng ating emosyon. Okay? Matuto dapat tayong makontrol ng ating emosyon. At dapat din, maintindihan natin, ang tao ay nabuhay ng walang kakontentuhan. Walang malaking pera, walang maliit na pera, walang mayaman na bansa, walang mahirap na bansa. Dapat iisa lamang ito. Kapag nagawa natin ito, magiging simple na lang ang ating takbo ng pamumuhay. Maraming salamat sa inyong palolood. Sana nagustuhan nyo itong aking very basic na presentation. At kung sa palagay nyo ay very interesting at informative itong video na ito, i-click nyo yung like button at mag-subscribe na rin kayo. At saka huwag nyo kalimutan na bisitahin ang aking official financial Facebook account, Alex Once Business Management Consultancy, na kung saan ang aking kumpanya. At hagilapin nyo rin ako sa aking blogspot, alexonceblogspot.com, na kung saan iyon ang aking mismong blog na kayo'y matututo ng mga bagay-bagay na ganito na nagsisilbing pagkain para sa utak.